Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino at Sadi Alibay. Pero bago pang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, tama ka Ders, ang daming ads ang Di Alibay. Ders, may mga missing scene noong sa Prime Video but ngayon ay napapanood na sa Free TV yung mga tinanggal sa scene. God bless Kim Pao. Tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Napapanood na natin yung mga cut or kinat sa Prime Video PH. Buong buo po, buong katotohanan talaga yung inilalatag po ng Dreamscape para po sa mga supporters ni Kim and ni Paula Avellino. Ngayon, mas mauunawaan natin yung takbo ng kwento. 'Di ba naguluhan po yung iba sa Prime Video PH, bakit wala yung ganito, anong nangyari sa ganyan, na para bang may kulang. Ngayon, pag natapos po itong Di Alibay, pag nagpinali na, for sure, mas maunawaan niyo po yung kwento na maganda talaga yung pinali po nito mga kakimpaw. Sana talaga itong pinali ng Di Alibay, buhay si Vincent, hindi po siya namatay at isang panaginip lamang po yung napanood natin sa Prime Video. Kaya mahalaga po talaga na tumutok kayo gabi-gabi. So pangatlong gabi na po kahapon, 'di ba? So pang-apat na gabi naman mamaya. Wag na wag nating palalagpasin ang bawat eksena ni Kim and Paolo, lalo't nagkatagpo na po si Stella ulit and si Vincent. So maraming salamat sa komento Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Feli Regondon. Sabi niya, ano ba yung isang active na fan ng Kim Pao, si Ma'am Dayag? Parang urong sulong, hindi firm ang komento, parang walang tiwala sa Kim Pao. Madaling maniwala sa fake news. Ako kahit ano pa ang nabasa ko na hindi totoo, hindi ako naniniwala kasi malaki ang tiwala at paghanga ko sa Kim Pao. Masaya ako pag nakikinig na pinupuri ang Kim Pao dahil mahal ko sila. Kim Pao forever. Maraming salamat sa komento. Ginang Feli Regondon. So, siguro nadadala po si Ginang Norma Dayag na mga fake news dito sa mundo ng social media. Actually, marami po talagang fake news. Ang usually or mostly na nabibiktima po nila yung mga seniors, yung mga may edad na kasi madali pong kuhanin yung loob nila. Kaya sana po kayo lahat, no, suriin niyo pong mabuti yung mga pinapanood po ninyo kung dapat po ba kayong maniwala or magtiwala or itanong niyo po sa akin mismo dito po sa aking YouTube channel. Sasagutin natin yan sa oras po na mabasa ko po yan. Nang sa ganun, hindi po kayo mangamba, hindi po kayo mag-alala at ma-stress sa mga nababalitaan po ninyo. Maliwanag po ba yun? So, sige ng Norma Dayag kasi nagtatanong lang yan kung dapat ba siyang maniwala na which is okay lang naman po yun dahil sa oras sasagutin natin, maliliwanagan na po siya, 'di ba? Pangkaraniwan na po kasi yan sa mga seniors, lalo na sa may mga edad na talagang target ng mga gumagawa po ng fake news. Kaya maging maingat, maging matalino po tayo sa mga pinapaniwalaan natin at nababasang balita online. Hindi lahat ay totoo. Okay? So maraming salamat po sa komento. Ginang Peli Regondon. God bless at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng Webes at unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol nga po dito sa pinost sa Twitter or sa X ni Ray Pumaloy. Tungkol po ito sa Di Alibay ni Kim and ni Paolo Avellino. Sabi nga po ni Ray Pumaloy, Kim Pao nasupalpal ang bashers sa record-breaking pilot ng bagong serye. So, hindi ko na nabasa yung kanyang write-ups pero for sure, good news po ito para sa atin. And supalpal ito para sa mga bashers na nagsasabi po na flop daw ang first episode ng The Alibay na which is hindi naman po totoo dahil katunayan niyan pumalo po ng 300
47K, 'di ba? Yung online viewers. Mas nataasan pa nga po nito yung FPJ's Batang Quiapo ni Coco Martin. So doon pa lang panalong panalo po tayo at hindi po ito matatawag na flop. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin itong ratings for March 18, 2026. So dito lang ako medyo nalungkot mga kakimpaw kasi bumaba na po ang ratings ng The Alibay. So kung dati 5.6 tapos naging 5.0, ngayong March 18, yung kagabi mga kakimpaw, ang nakuha lamang po nila ay 4.6. So, bumaba po talaga mga kakimpaw. While ang Sangre 10.6 and etong Totoy Bato ay 1.2%. Combined channel na yan ha mga kakimpaw. Kaya nakakasad lang dahil pababa po ang ratings ng The Alibay. Pero kahit na ganun pa man, mataas naman po ang mga ads na nakukuha nila. Merong mga nagsabi sa comment kanina na wag daw masyadong mayabang sa mga nakukuha pong advertisement ng The Alibay dahil sa susunod daw po ay magbabawas na ng ads sa oras na napansin daw ng advertiser na bumababa daw ang ratings ng The Alibay. Sa akin lang naman mga kakimpaw, hindi po pagyayabang yun, di ba? Ito ay pagiging proud lang sa mga achievement ni Kim and Paolo sa online, sa ratings, sa mga advertisement na nakukuha po nila. Hindi po yan pagyayabang, di ba? Kasi kahit na mataas naman yung ratings ng katapatan, kung paldo naman tayo sa advertisement, dapat maging proud po tayo doon. Hindi po yan pagyayabang. Kung ano po yung dapat nating ipagmalaki, dapat natin yang ipangalandakan, 'di ba? Hindi naman ako papayag na lagi po tayong, alam niyo yun mga Kimpaw, laging binibira, dinadown ang Kimpaw or ang The Alibay. Katulad na lamang po ng nababasa ko ngayon sa social media. Sabi ng isang account dito sa X, sa mga nagsasabing The Alibay ang best serye, tingnan nyo, 4.6% na lang. Worse than Darna. Ito na ang pinakamababang rating sa 8pm slot ng ABS-CBN since FPJ Batang Quiapo. Mag-isip-isip na ang ABS-CBN kung ano ang gagawin nila dito. Baka mahirapan silang bawiin ito. Ito pa yung isang account. Sabi niya, Spaghetti Kimpaw pababa ng pababa, buwak, buwak, buwak. So papayag ba tayong ginaganyan tayo mga kakimpaw na mga kalaban natin or ng The Alibay or ng ni Kim and Paula Bilino? Syempre hindi. Ang ibabato ko sa kanila, yung advertisement na nakukuha po ng The Alibay. Yun na lang yung pwede nating ipagyabang mga kakimpaw. 'Di ba? Kaya bakit pipigilan pa ang inyong lingkod na ibandera po ito at maging proud tayo sa mga achievement na nakukuha natin na pwedeng ipangtapat sa kalaban. Kasi binibira tayo online, di naman tayo po pwedeng manahimik lang, 'di ba? Pag ginaganyan po si Kim and Paolo, syempre palaban tayo doon. So sana maagapan po yung ratings nila mga kakimpaw kasi ito po yung isa sa problema ngayon ng The Alibay, yung pababa ng pababa nilang ratings, although paldo naman sa advertisement, pero sana masolusyonan po ito. So kayo ba mga kakimpaw, ano po ang masasabi ninyo dito? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.